Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Po, isang masaya't may dita pagbate, isang mapagpalang pagbate sa ating lahat, sa ating mga kababayang overseas Filipino workers sa amang panig ng mundo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at ito ang programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim naman po ng Presidential Communications Office. Sa ngalan ng ating mga katuwang sa pagsasayang papawid ng programang ito, sa ating Master Control, nandiyan sila Mr. Milo Janela, si Miss Susan Aison, ang ating mga tao sa production side, of course. Nandiyan sila Erwin Peñano at Jerome Toledo. Ako po muli ang inyong lingkod, Ray Sampang. Gayon rin ang ating pagbati sa ating mga kasamahan dyan po sa Voice of America, kung saan sa pamamagitan po ng kanilang mga transmitter sites ay napapakinggan po tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Para po sa araw na ito, dito sa edisyong ito ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko, ay makakasama po natin ang ating embahada sa United Arab Emirates. At mapalad po tayo at makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon ang ating ambassador sa nasabing host country, ang His Excellency Alfonso Ferdinand A. Ver. Magandang umaga po, Ambassador Ver. Si Ray Sampang po ito sa programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Hello, magandang umaga. Merhaba from Abu Dhabi. Sir Ray, kita na naman tayo. So glad to be with you. Thank you for this invitation. Nice to see you again. Nice to hear you again, Ambassador Ver. It's indeed a pleasure always to have you in our programs at magkaroon tayo ng conversation. Thank you very much po, Ambassador, for indulging us today. So napatawag po kami at we're doing this discussion with you para po maka-reach out tayo sa iba't ibang mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng mundo para mabigyan din naman po ng impormasyon ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at ang ating mga Pilipino na kababayan working and living abroad para po malaman nila mga sitwasyon sa ating mga embahada. So, first question for today, Ambassador Ver, is how would you describe the relationship between the Philippine Embassy and yung host country natin dyan sa United Arab Emirates? Ang gandang paunang question yan, Sir Ray, kasi I speak not only for the embassy but the overall relations between the Philippines and the UAE, no? This year, we're actually celebrating the 50th anniversary, the establishment of diplomatic relations. No? 50 years na tayo magkaibigan diplomatically since 1974. Pero actually, when this country was founded, meron na rin mga Pilipino dito. And very strong until now ang ating relations. Nag-iiba na, not just from labor, but to all other aspects of relations, economic, political, security, pati humanitarian. At maybe during the course of this interview, I can explain yung mga talagang concrete na ginagawa nila. But we have the very strong relations, and the backbone is the Filipinos who have been here contributing positively to this country. Pero how many Filipinos are there sa United Arab Emirates, especially doon po sa nasasakupan ng jurisdiction po ng ating embahada sa UAE? We have two posts here, no? The capital, Abu Dhabi, that's where the embassy is. At meron din tayo sa Dubai. Alam niyo naman, pag sinabing UAE, mas sikat ang Dubai. Kilala ang Dubai dyan. At in fact, doon mas maraming Pilipino, almost 700,000, tapos dito mga 200,000. So all in all, we just say 1 million. Kasi ang dami rin pumupunta dito sa nagtuturist, mas marami na yata nag-visitor dito than to the other countries. Ang dami ng Pilipino pumupunta dito, visitors visa. So palaki pa ng palaki yan. Alright. Okay, so ano ba ang regular grind na ginagawa ng isang ambassador ng Pilipinas sa UAE? What does the Philippine Embassy there in UAE does for our Filipinos working and living there sa UAE, Ambassador?
Well, if this day is an example, 7 o'clock, we're at the office. And gusto ko nga sanang magbarong, pero after this kasi, didiretso ako sa Foreign Ministry. Sa kanilang, meron akong meeting para sa paghanda sa isang malaking bisita natin dito na darating. Tapos, after that, we talk to the different agencies, government agencies din naman nila, no, to look for investments, strengthen our ties. Tapos we have regular visitors from the community. But all in all, together with Dubai, kasi maraming community organizations doon, ano, they even have an umbrella organization of Filipinos. So halos linggo-linggo rin nasa Dubai ako. At laging vibrant ang Filipino community doon, iba-ibang organisasyon. And in fact, the umbrella organization just celebrated its 5th year. So tapos syempre, mga day-to-day tasks natin, passport, ang alam natin dyan sa mga embassy at consulate, pag-i-issue ng visa, yung mga, para rin tayong city hall dito kaya yung mga passport, yung mga kinakasal, yung mga pinapanganak, so ginagawa din natin yan. And of course, one very strong pillar that we continue to do is, of course, to assist our distressed Filipino nationals. Yun. Speaking of distressed Filipino workers, dyan po sa nasasakupan po ninyo, matanong ko lamang po, ano ba yung mga common problems na nai-encounter ng ating embahada, lalo na pag pinag-uusapan po natin yung ating mga kababayang nagtatrabaho dyan, ano bang mga usual na problema at inaasikaso po ng embahada? Actually, dito sa embassy, no, kasi mas konti ang Pilipino. Let me put it in context. Yung sabihin na natin 1 milyon na Pilipino dito, less than 30% yung sinasabing household service workers na alam naman natin kung minsan they are the most vulnerable. No? Pero with the reforms that this country is doing and our continuous cooperation with them, naibsan na yung mga malalang problema. No? So as usual, minsan mayroong usapan sa kontrata, sa sweldo, yung mga overtime. Pero just to give you an idea, if I can go ahead to we have our own migrant workers center here kung saan tinatakbuhan ng mga nangangailangan ng problema. No? And even with the large community, at saka siguro nadidinig mo, Sir Ray, dati yung mga dami-dami, daan-daan yung mga nasa shelter, ika nga. I'd like to report dito, we have 9. Siyam lang po. I get a report every week, and for this week, siyam ang nasa atin Migrant Workers Resource Center. At ang mas nakakatuwa pa dyan, ay hindi naman yung siyam is, ang mga problema nila ay hindi na yung mga nadidinig natin dati na binubugbog, o sinasaktan, o alam niyo naman, meron pa, mga sexually abused. Itong mga karamihan ito ay yung tinatawag na cross-country. Dahil ang lakas ng akit ng Dubai, kahit may mga trabaho na sila sa ibang karating po, even sa Manila, dahil nakakuha sila ng visit visa, pupunta sila dito at nagpapakasakali dahil kung minsan na-approve, nako-convert nila. So, yung mga iba, siguro hindi masyado sinuwerte o kaya nagsisisi kung bakit ginawa nila yung pagtuturist. Naasikaso naman namin yan at mabilis ang turnover. No? So, kaya siyam lang kung minsan may dadating at meron din naman napapauwi dahil very easy cases naman to manage yung mga itong mga cross-country. So liwanagin ko lang po, Ambassador Ber, siyam na lang ang nasa resource center ninyo. Compared po ng mga nakalipas na panahon, gaano ba karami ang pinakamarami nyo naitalang na hold dyan sa ating mga resource center na yan? A few years ago, I'm just less than 2 years dito, pero simula nung dumating ako, marami na rin nasimulang mga reforma at cooperation with pababa na ng pababa. So ngayon 9 every week naman I have a report. Pero dati alam niyo naman, ayoko naman sabihin sa mga ibang post natin, lahat naman tayo nagtatrabaho sa ating mga embahada. Pero kung minsan mas mahirap ang mga sitwasyon ng mga kababayan natin doon. Dito there was a time maabot din ng 100, 150. Pero ngayon yun na nga ang isang indikasyon na siyam lang at very manageable yung mga cases, hindi na yung mga masasalimuot na kaso. So ulitin ko lang po, Ambassador, so relatively mababa siya compared to other
sabihin na nating sitwasyon sa iba't ibang panig ng mundo kung saan meron tayong mga kababayang Pilipino. So what do you think brought about this magandang pagbabagong ito? I feel naman, Sir Ray, na hindi lang din naman sa UAE, no? Lahat dito sa Middle East, dito sa GCC na marami na sinasabi Gulf Cooperation Council countries, kasama dyan ang Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Oman, tsaka Bahrain. Naramdaman na namin through the years, talagang nagre-reforma na sila. At nag-iiba na rin ang mga sitwasyon ng ating mga Pilipino. In fact, even Saudi, malaki na mga pagbabago. They're opening up many of they're doing many labor reforms. No? May mga lugar lang din naman, mabanggit ko na, kunyari sa Kuwait, dahil karamihan ng Pilipino doon na ating workers ay talagang nasa household worker sector. So, marami talaga. Dito, we have the whole range. No? Meron tayong mga professionals, marami, yung skilled, yung mga sa hotel, sa service, because Dubai is such a very big hospitality and tourist destination, no? At marami na rin dito yung mga entrepreneurs, mga nagnenegosyo ng mga Pilipino, kasi you can open a business even without a local partner. At marami na rin ditong giging success stories at tatayo ng mga maliliit na negosyo. Wow. So ganun ka sabihin nating kaluwag ang rules and regulations dyan sa Dubai when it comes to pagsiset up ng business. Hindi mo kinakailangan ng local partner pala. On your own, you can start up your own company or your own business. Yes, Sir Ray. At this is offered, it's a very cosmopolitan country. There are over 200 nationalities here. And Filipinos are doing good. Maya makikita tayo na nagbubukas ng kahit maliit na tindahan o restaurant up to meron din silang merong accounting firms, mga consultancy firms, travel agencies, at lahat, no? At mga eskwelahan, mga institute. So nakakatuwa at patuloy, no? And they're really feeling na dito they can succeed and thrive at napakadali magsimula ng negosyo. Nako, kaya pala ang dami nagpupunta sa Dubai, Ambassador Ber. Kaya pala may kasi may isang movie na ang pangalan Dubai. Parang gusto ko tuloy pumunta ng Dubai. Of course. Para maramdaman mo rin, sir, yung sinasabi ko, ibang pakaramdam ng Pilipino dito. Alright. No, of course, kung meron tayong mga success story at mga ganito napakaganda mga kwento ng buhay success, we can also say na meron din tayong ilang mga kababayan na sabihin natin could fall in hard times sa iba't ibang klase ng mga sitwasyon. Meron ba tayong mga kababayan ngayon na ambassador na masasabing facing sabihin natin pong legal or criminal cases that nasa kulungan ngayon? Yes, of course, with the large community, maya and it's a very parang open na rin, parang very moderate and open and tolerant and inclusive country. Pero meron din sometimes who take advantage of these liberties, no? Akala nila kaya nilang gawin o kaya kasi yung pressure na rin ng pagtrabaho dito. So we have cases in fact na drugs. Hindi na nakarating na rin dito at kung minsan yung mga Pilipino siguro it's an easy job to do. Madali silang ma-recruit doon. Nagagamit sila kung minsan sila yung nagiging kumbaga mga low level, mga sundalo ng mga drug cartel, mga ganun, ano? Hindi naman cartel, yung mga nagsusubok mag-smuggle. So without divulging any further details, kunyari meron tayong isa na may nagparating ng droga galing sa ibang bansa, hindi nila alam, pero sila yung nasa warehouse, sila yung nagdadrive ng truck. Pero sila yung so in any case naman, we are always ready to provide them lawyers at dito yung very fair, very open, and very pati translators na provide tayo. We'll visit them regularly. And
hopefully manawagan na rin ako na wag na rin tayo masyado ito sa mga drug cases. Siguro dala na rin ng mga ibang lifestyle dito, no? Yung mga lifestyle, kung they're really enjoying, baka meron din mga ganon. So kasama po katuwang po ng DFA, katuwang po ninyo ng embahada, itong ating mga tinatawag na itong assistance to nationals at itong ating mga welfare officer. Yes. And as with the establishment of the Department of Migrant Workers na sila nakatuon na talaga sa mga ganito, we've transitioned most of our services to them in terms of providing assistance. But we continue, magkatabi kaming building, we're in the same compound, lagi-lagi kami nag-uusap with our labor attaché and the OWA, and it's a continuous yung transition. Hindi naman, we're not just passing off the work. No, we still continue to cooperate, and we do a good job working together as maybe mapapag-usapan natin mamaya yung amnesty where we work together as a country team here. Speaking of amnesty, Ambassador Ber, alam ko po the first time na nagkausap tayo, we were talking about yung nga pong amnesty program na yan na ibibigay o binibigay ng host country. Kamusta na po ang amnesty program? How many did avail of the amnesty? At may napauwi na po ba tayo? Ilan na po ba napauwi o na-repatriate natin pabalik dito sa Pilipinas? Yes, Sir Ray, yan na naman ang isang napakagandang ehemplo kung gaano ka iba ang sitwasyon din ng mga Pilipino dito sa UAE, gaya ng mga reforma ng ginagawa na ganyan. Yung amnesty program, una 2 months. Ngayon, in-extend na hanggang katapusan. Tapos, hindi lang nagpapa-amnesty para mag-surrender ka, para mapauwi ka. In fact, ang major component niyan is alis mo yung mga immigration penalties mo o yung mga absconding penalties mo. And if someone will hire you, makakapagtrabaho ka pa. And in fact, I am sure mas maraming mga Pilipino are trying to get the statistics nga yung mga naiwan, yung mga para magtrabaho. Pero doon naman sa mga nag-opt na uuwi sila. In addition to that, hindi sila blacklisted. So kung tutusin, makakabalik pa sila. At alam mo naman, yung mga pinauwi natin, yan ay through the efforts of Migrant Workers Office saka of MWO. Sila nagbayad ng kanilang airfare. Tapos pagdating sa Pilipinas, meron pang konting welfare assistance. Matulungan silang simula. But sa napauwi na namin, we have almost 1,000. In fact, 945 na. And we're still accumulating numbers. Ngayon kasi nung na-extend, humupa na ng konti. Pero dati halos linggo nasa airport kami. So in about 3 months, 945. So parang over 300 a month. So baka naghihintay na lang din hanggang Disyembre kung mga iba baka magde-decide na sila na kung anong final plans nila. Baka bumulusok pa itong mga numbers na to, either yung mga mag-stay or yung mga uwi. I just like to add dun sa napauwi namin, may isang batch November, early this month. Nakapauwi kami 18 mothers, no? Yung mga undocumented mothers o yung mga single mothers dito o kaya yung mga may asawang ibang lahi, may mga ganon. Tuluyan. So we were able to bring them home together with their children, 27 children. Yung 27 na yun, 11 infants, 16 children. And patuloy pa rin yung amin, at napabilis namin ang mga dokumento nila with the help of the Abu Dhabi Judicial Department. Na-realize nila na it's more beneficial to the child to be with the mother and go home. Wala naman silang status dito, walang trabaho makuha dahil may baby nga naalagaan. So, baka they take advantage, makauwi muna, naayos namin yung papeles nila. And at the same time, yung mga iba, kung may opportunity, makabalik pa rin. So, ganun kaganda yung amnesty program na pinatupad dito. So, inaasahan natin, Amba, na madadagdagan pa yan? Yeah, kasi actually 2 months lang nung una, no, dumadami nung huli, parang dumadami, pero alam yata nila may extend kaya naghihintay na naman. Ay naku. Oo, alam yata nila may extend, and true enough, yung gabi nung last day,
sila na tumatawag dito, uy sir, extended daw mga ganun. Sabi ko, oo. So maghintay pa kami, pero sabi ko, bago matapos ang mag-decision na kayo open pa rin naman yung ating repatriation program. We provide all services, we try and help them clear kung may mga mas delikadong na issue para maalis na yung mga penalties. Meron kami dito yung isa, 32 years ng overstaying. Wow! 32 Oo. years overstaying, meaning wala siyang official documents to stay there? Yes, kung susumahin mo nga yung kanyang penalty for all those years, almost 15 million pesos ang katumbas ng penalty dapat na babayaran niya. Yung burado yun. Pinura ng government, inisyoan namin ng travel document, nakauwi through through the MW repatriation program. Ibig sabihin, napauwi siya, nabura na yung penalties niya under the amnesty program ngayon ng host country dyan. Pwede pa ba siyang bumalik kung gugustuhin niya at magtrabaho legally? Kung kaya pa niya. Nabuta na yata ng retirement Kaya, kung dumating siya ng kahit sabi mo 30 plus another 33 years, baka hinintay na lang din niya to. Baka, sabi ko nga, nakausap ko yung huling amnesty, 2018 sabi niya, nag-apply din yata ako ng 2018 pero naisipan pa rin niya mag-stay. Sana magkaroon ako ng pagkakataong makausap yung kababayan natin kasi magandang istorya yan, na ang laki ng naitulong ng embahada sa kanya at saka ng host country. Papalang ko sa iyo, sir, pag meron kaming kasi we have isa lang ang press release namin para yung harmonize yung aming announcement. Tapos pagsalubong naman dyan, sinasalubong din naman sila ng ating mga ahensya dyan. So pag makabuo kami, in fact with what we were able to do with these 18 mothers and 37 children, some have come up and saying na ganun na rin, uwi na lang din kami. Sana masasama na yung anak nila. So binubuo rin namin yan. Siguro pag makabuo kami ng isang big group, balitaan din kita. Ayun po. Kasi kaya namin gusto sila makapanayam dahil siyempre sa kanilang experience, tapos sa kanilang pinagdaanan at yung mahigit sa lahat, yung serbisyong na ibigay ng ating embahada, lalo na sa pamumuno nyo po dyan, sa ating embahada dyan, at yun na rin pong assistance na binigay ng host country sa kanila para makauwi sila through the amnesty program. At sabi nyo nga, kung gugustuhin nila, makakabalik sila basta legally. Yun. Basta may mag-offer ng trabaho. Biruin nyo yan. Bakit ganun na lang ka-considerate ang host country? Sa atin lang ba? Sa mga Pilipino lang ba? O it pertains to all foreign nationals? And this sa lahat. Kasi we are the third largest community. Muna yung mga Indians, tapos yung mga Pakistanis, tapos tayo. So sa lahat in-offer yan. In fact, yung mga Pakistanis, karamihan dyan mga kalalakihan sa construction, saka yung mga barracks. Nung nagpa-file sila ng amnesty, meron na mga kumpanya nag-aabang doon. Ha-hire na kagad sila. Dahil grabe rin ang pangangailangan nila dito sa ang pagbulusok ng construction, infrastructure. Wow. They really need the people. They really need the workers from all levels actually. As they strive to be a leader not just in the low level but mostly in yung innovation, yung high technology, and tourism and so maraming opportunity at mas madali na rin siguro yung mga nandito na nagtatrabaho na yun na rin ang kunin nila. Now, napag-usapan natin itong ating mga kababayan na nabibiktima ng droga. Meaning, pag sinabi ko nabibiktima, nate-take advantage sila to be, say, drug mules o napagbibintangan na may dalang droga, o yung iba naman nahuhuli dahil yung sabihin na natin yung employer nila is involved sa droga, pero pag nag-raid, halimbawa mga authorities sa mga palad, sila ay nadadatnan doon. Kaya ko po nabanggit ito kasi itong buwan na to, November 20 to be exact, in-announce po ng Philippine government natin, lalo na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na makakauwi na po sa bansa itong ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Hopefully, kung hindi itong buwan na ito na October, November, bago matapos ang taon.
Si matatandaan po ninyo, Ambassador Ber, si Mary Jane Veloso po ay mahigit ng 10 taon na nakakulong sa piitan sa Indonesia dahil na rin sa kaso ng droga. Parang nagamit siya as drug mule. So for so long a time, more than a decade, makakauwi na po siya, hopefully before the year ends. And nakikita ko yung sabi natin similarity doon sa ilang mga kababayan natin ngayon na nakakulong dyan sa host country dahil po sa ilang mga kaso ng droga, whether sila ay ika nga biktima lamang of circumstances or whatsoever. Pero ano po ang mensahe ninyo? Ano po ba ang mababanggit ninyo dito, reaction ninyo dito at mensahe dito sa naging ika nga development na ito para sa ating kababayang si Mary Jane Veloso? Of course, kami talaga natutuwa, no? I've been pamilyar na pamilyar ako sa kaso niyan at alam sa simula, makikita mo naman na talagang na-take advantage nga, like what you said, ano, so minsan sa first time na umaalis ng bansa, excited magtrabaho, yan ang nabibiktima na nalalapitan, tapos nasa airport na, hindi alam ko anong gagawin at may magpapakiusap. So we have at least a few cases here dito, no? So very kumbaga inosente yung pag-alok. Uy, ito, tapos kung titignan ng tao, ay sige, pwede ito. Pero maya nakatago pala. So we have an active case like that and I cannot divulge more information. Yes, we understand that. Opo. Nagsisisi naman siya, tapos yun na nga, alam natin na pumupunta tayo sa ibang bansa para magtrabaho, para sa ating pamilya. Kung minsan, wag na natin pansinin ito. Let's focus on our main mission to come and work. And yung mga iba dito na nagtatrabaho dito, siguro due to the pressure or due to the lifestyle that they're enjoying, na I call on them, no? Kasi marami na rin dito yung mga dekamas, yung mga single na mga workers na hindi talaga may obligasyon na magpadala. Yung they come here for the lifestyle, they come here as their own. So minsan sila rin ang may temptasyon pumasok sa ganyan. Alright. Pero ika nga, ano po, Amba, kung pwedeng mangyari ito kay Mary Jane Veloso na for so long na nakakulong sa piitan sa Indonesia, magawa ng paraan through the efforts of our President Marcos Jr. and the Department of Foreign Affairs, kasama na rin of course ang ating embahada sa Indonesia, it could also happen din dyan sa ating mga kababayan sa UAE. We remember the last time nag-usap tayo, na pag-usapan natin yung pinardon over 100. So patuloy naman natin ang apila, pinapadala natin yung mga pangalan ng ating mga mga got this kind of misfortune, at ina-evaluate naman nila kung okay na, kung meritorious yung kaso. And in fact, ito na naman, magpapadala na naman kami ng request kasi malapit yung kanilang National Day, no? Baka celebration, meron na naman silang makita mga meritorious. Yung last time, over 140, di ba? Ang dami nun. Ang laking bilang. Ibang klaseng kaso. Okay, and with that, Ambassador Ber, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Indeed, ang ating pong embahada dyan po sa United Arab Emirates sa pangunguna ng ating Ambassador, His Excellency Ambassador Ber, talagang doing his best na maramdaman po ng ating mga kababayang Pilipino working and living dyan po sa UAE ang serbisyo ng gobyerno through our Philippine Embassy. May mensahe pa ho ba kayo, Ambassador Ber, sa ating mga kababayan maging dito sa Pilipinas na makikinig at napapanood itong ating usapang ito, at maging sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo? Well, salamat din Sir Ray, no, na through you we have another platform to really reach out to our community, masabi natin mga programa, ating mga ginagawa, at makita rin nila na we are ready. We are always ready to welcome them. Marami tayong Pilipino pero kasya natin lahat para bigyan ng serbisyo. And sa may naikwento ko sa iyo, sana naman Sir Ray, masunod na interview natin live na, andito ka na. At para makita mo for yourself ang ating mga pinag-uusapan.
Sige Para po, may Amba, kami na mag-iipon kami ng pamasahe at wala namang visa diyan ano. May visa yata. pero tayo, meron naman, pero madali, no? Kasi para ikaw first hand, makita nyo yung mga sinasabi ko na ano, at baka mamangha kayo sa the generosity of this Yes. country, especially towards the Filipinos, and to the and how we are able to work through them because they're very open to our initiatives. Wow. And that will be a day to always remember until the day I die, when finally I will meet His Excellency Ambassador Ber sa Dubai. Well, thank you very much, Ambassador Ber. Thank you so much again po. At best regards na lang po sa lahat ng ating mga kasamahan sa ating Philippine Embassy sa UAE. Thank you. Ang ating pong butihing Ambassador, His Excellency, okay, let me reiterate that, His Excellency Alfonso Ferdinand A. Ver, ang ating pong Ambassador sa United Arab Emirates. At sa pamamagitan po ng panayam-nayam natin kay Ambassador Ber, pinagpipili na naman po tayo ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Maghahatid sa inyo ng impormasyon tungkol po sa mga ginagawang hakbang ng iba't iba nating mga embahada at konsulada sa pangunguna po ng ating mga ambassadors and of course ng ating mga assistants to nationals at ng ating mga welfare officers na nakatalaga sa ating mga embahada para tumulong po sa mga pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino na naninirahan na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Mabuhay ang Pilipino sa amang dako ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.